At sabi ko nga sa inyo noon na hindi na binabanggit ni BBM si Aimee. Diba? Sabi ko nga sa inyo noon, hindi na binabanggit ni BBM si Aimee. Ngayon si Aimee po nagsalita na. Ito po, pakinggan nyo. Sabi nila, Senator Aimee, will you still attend ba the rally ng bagong alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not sa alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari yon? Paano magagawa yon na pumasok ka sa hearing ng pag-aresto ni Digong na hindi mo dadamay ang kapatid mo? Sino ba ang presidente ng estado? Sino ba ang nagplano? Sino ba ang nagsalita after ng aresto? Di ba yung kapatid mo? Kapatid mo yon. Oh, good luck, Aimee. Super ate. Good luck sa'yo kung maipapanalo ka ng mga DDS na pinili mo. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do. Bakit iimbestigahan mo? Yung imbestiga mo, pang mababang level na antas ng kaalaman. Pinapakita sa'yo ang katotohanan. Sinasabi mo, dapat dito sila nag-file. Dito sila nag-file yung mga biktima. Tapos, nag-imbestiga ka, hindi mo man lang pinakita yung EJK. Ha? Saan makakita, Aimee? Hindi mo pala alam ang mga biktima ng EJK. Talaga may ganun? May heart attack pero may tama ng balak? May ganun, Aimee? Hindi niya nga alam yung EJK. Mahusay daw ang hustisya sa bansa. Bakit daw hindi nila nag-file na lang dito? Paano magpa-file dito? Hindi nga pinapansin nung panahon ni Digong. Hindi naman yung nag-file 2021, 2022, 2017 pa po, Madam Aimee. 8 years na nakakalipas. Eight years na po ang nakakalipas nang mag-file ng kaso sa ICC. Walang ibang duminig, walang ibang umintindi, walang ibang umunawa kundi ang ICC. Tapos sasabihin mo ngayon na ay, dapat dito kayo nag-file. Wala na bang kwenta ang batas sa Pilipinas? Dapat tinanong mo si Digong. The intricacies of international law
and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Anak ka ng weteng buhay na to. Eto mahirap, Amy. Kapatid mo na yon. Imposible naman hindi kayo nag-uusap. Hindi ba pwedeng nagtanong ka muna sa kapatid mo bago ka nagbida? Hindi ba pwede yon, Madam Amy? Hindi ba pwedeng nagtanong ka muna sa kapatid mo bago ka nagbida? Tinanong mo muna yung kapatid mo? Oh. At saka inalungkat mo muna kung ano bang pinaglalaban, bakit nandun sa ICC yon. Hindi naman yung para kasing ang pinapalabas mo doon, parang walang iya ang kapatid mo. Bakit dinala doon? May hustisya naman dito. Ganun yung pinoportray mo sa mga Pilipino, walang iya yung kapatid mo, walang puso, walang dangal. Eh, hindi naman siya yung nag-file noon. Si Trillanes ang sisihin mo. Tapos ang bandang uli pa, nakakahiya ka doon. Alam mo yun? Na tinuruan ka ng Remulla Brothers kung paano maging tao. Tinuruan ka ng Remulla, sabihin, ma'am, siguro dapat imbestigahan nyo yung mga biktima. Heart attack, cardiac arrest, pero may bala sa sentido. Pero mo tinuruan ka ng gano'n, senador ka? Tiyaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin eh, sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang muli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Eh sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gable. Okay na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Eh sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakali may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman. Wala kang balak manira sa tingin mo. Pero wala kang balak ilabas ang katotohanan. Diba? Wala kang balak ilabas ang katotohanan. Dahil nung pinapakita sa'yo ang katotohanan sa likod na nangyayari, akala mo isang oras lang naghintay nga sila Duterte doon, sila Torre. Hindi mo alam, 12 oras. Bakit daw inihila-hila? Eh putik, 12 oras? May warrant arrest sa harap mo, pinrintan ka na, binasahan ka na. Biro mo, hindi mo nga, dito nga pinakita namin na binabasa ni Dugo yung warrant of arrest. Ikaw hindi ka man lang nag-research. Ang dami-dami mong stop. Hindi ka man lang nag-research na hawak pala ni Digong yung copy ng warrant of arrest. Hard copy. Ikaw hindi mo alam. Oh, tapos ngayon, angal-angal ka. Biro mo, ewan ko, ang dugo mo yata, green. Disturbing. Ninyo, sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako, ilan ba yung testigo na humarap para sa kabila? Si VP Sara, kinalampak ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan eh. Hindi mo talaga alam. Yun, totoo yun ha. Hindi mo talaga alam kalalabasan ng imbestiga. Pero pag nag-iimbestiga ka, kailangan meron kang ebidensya. Diba? Meron kang papakita na totoong ebidensya. Nagpakita ka ng video ni Torre
na hindi naman yon tungkol doon sa aresto. Pinakita mo yung video ni Torre, hindi naman tungkol yun doon sa pag-aresto ni Digong. Susmiyo! So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Di wala naman akong dagdag, hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Walang away-away. Hindi si BBM ang away-away dito. EJK versus Duterte to. Hindi kasama ang kapatid mo dito. Ang ginampanan lang ng kapatid mo ay yung pagiging gobyerno-estado. Yun ang ginampanan ng kapatid mo. EJK. Biktima versus Duterte to. Wala namang kinalaman yung kapatid mo eh. Ginampanan niya lang yung relasyon ng Interpol bilang estado. Yun ang maling mo eh. Yun ang maling thinking mo, Madam Ate Super. 'Di ba? Ang thinking mo, BBM versus Duterte na naman, hindi to ganon. Ang isipin mo dapat, EJK victims versus Duterte. Yun kasi ang katotohanan. Yun ang katotohanan eh. Paano magiging pwede pang BBM versus Duterte kapag siya ang nag-file. Siya ang nag-file sa ICC. Sisihin mo siya. Mag-imbestiga ka. Pero hindi naman siya yung nag-file eh. Oh. Hindi naman siya yung nag-file eh. At siya kung maalam kayo sa batas, mambabatas, hindi mo mabasa yung RA 9851 tapos palalabasin mo kidnapping. Ganun na ba kababa yung level ng ating mga senador? Eto na ba yung mga senador natin ng 2024, 2025? Cayetano, Jinggoy, Aimee, kayo-kayo? Ganyan na kayo kababa? Hindi nyo alam na pwedeng bombahin ang... Hindi ba kayo nag-a-abroad? Hindi ba kayo gumagawa ng batas panghimpapawid? Hindi nyo ba alam batas panghimpapawid man lang? Hindi nyo alam yon? Na kung iisipin yung kinidnap at illegal, hindi nyo ba alam sabog na si Digong sa ere? Para lang maipagtanggol nyo, naglalabas kayo ng suporta nyo para lang makabawi kayo sa pamilya Duterte, susuportahan nyo. Paano yung makabawi kayo sa mga sambayanang Pilipino na bumoto sa inyo, na paglilingkuran yung mga Pilipino? Nga. Bayadan ng China to, o diba? Bayadan ng basic na basic. Yun lang eh. Iisipin nyo, paano pinalipad yon kung kidnapping? Doon tayo eh. Yun ang pinapalabas nyo eh. Oh. Bakit dadalhin sa ICC yon kung inosente? Yun lang eh. Nauunawaan ng ordinaryong Pilipino. Oh. Bakit lilipad yung kung kidnapping? Bakit hindi sumabog? Bakit hindi minisail ng iba't ibang bansa? Bakit kinater ng ICC, binasahan, tapos September 23 ang umpisa ng pinaka-hearing? Bakit? Is stupid.
Basic! Basic lang. Oh, bakit doon siya nilitis? Doon may kaso. Bakit hindi to? Dapat may kaso. Bakit binigay doon? Sabi niya, putang ina, ICC. Basic. Ano sabi niya? Matagal niya lang iniintay ang ICC. Putang ina, bilisan mo. Pinabilis. Basic. Oh. Ano mahirap intindihin doon, super ate? Alam ko marami dito. Kayo mga nag-a-abroad kayo. Alam niyo yan. May rules and regulation sa mga eroplano. Inuulit-ulit ko. May rules and regulation sa mga eroplano. And yung eroplano na pinasakay kay Digong, may permit yon. Hindi pwedeng bigla ang plano yon. Hindi pwedeng kinidnap yon, pinulitika yon. May timbre yon. Eh hindi papayag ang ibang bansa na ang timbre lang galit si BBM kay Duterte. Hindi pwedeng ganon. Sasabihin mo sa Japan, galit si BBM kay Duterte, dadalhin sa ICC. Papayag ba yung Japan? Sasabihin mo sa India, galit si BBM kay Duterte, papadala sa ICC. Papayag ba yung India? O pagdating sa ICC, kupkupin nyo na to, galit si BBM dyan. Papayag ba yung ICC? Oh, papayag ba yung ICC ganon? Papalamunin nila yan, papatirahin? Dahil lang galit si BBM? At tingin nyo, ganon yung senaryo na to? Ganon lang to yung senaryo na to? Oh, bakit siya pinaupo doon? Naka-blue pa siya na Amerikana. Oh, bakit may conference? Ng preliminary. Ibig sabihin, valid lahat. Valid lahat. Kompleto Ricardo. Oh, bakit sinipot ng mga judge? Bakit hinarap siya? Bakit binasahan siya hanggang September 23? Valid lahat. Papayag ba ang ICC makialam sa politika ng isang bansang hindi nila wala silang pakialam? Papayag ba yan makialam si ICC, ang Netherlands, sa relasyong BBM Duterte political war? Ako maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yun ang sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak kong gobernador. Sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako. At yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako. At pinagpilitan. Matagal na rin yung taste ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid, kundi sa publiko. At maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita. Tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, sa totoo lang, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Oh, ayan pala tumatayo ka Tumayo ka rin sa EJK. Oh. Sino ba senador na tumayo sa EJK? Hindi ko alam pero tumayo kayo sa EJK. Oh. Yung parang Quadcom. May ganun ba kayo? Hindi ba kayo nahihiya? Yung Kongreso may Quadcom. Sabihin nyo, politika. O ano natutunan ng mga tao sa Quadcom? May dating presidenteng dinala sa ICC. Malinaw sa amin ang lahat.
Kayo, anong naging epekto nyo sa taong bayan? Anong naging epekto nyo? Ha? Sige nga, anong naging epekto ng mga senador na to? May Robin Padilla kayong nandun, naglilingkod sa Duterte. May Bongo kayong nandun, nagtatago para sa kaso ng Duterte. May Bato de la Rosa kayo, nasan? Nagtatago uli para sa paglilingkod kay Duterte. May Cayetano kayo na mahal si Duterte. May Cynthia Villar kayo na buong pamilya mahal ang Duterte. Oh, nasaan ang parte ng EJK nyo? Tanong lang yan ha, mga senador. Nasaan po parte natin para sa mga issue na to? Nasaan ang naging parte nyo sa mga namatay? Pakihanap. Pero nasaan ang parte nyo sa pagdila ng kuyukot ni Digong? Napakadami niyong pinarte. Oy mga alipin, mga uto-uto, paniwala sa news na gawa-gawa mo. Akala mo kung sinong mga matalino, pero bakit na yon mukha kayong tanga at gago? Tapos si Senator Jinggoy sasabihin, hindi ako maka-Duterte ha, hindi ako maka-Duterte. Pero tinulad mo pa sa'yo, iba naman yung sa inyo. Alam mo, Senator Jinggoy, maging proud ka na nga eh. Yung sa inyo, ang akusasyon nyo pag nanakaw lang. Ito, Senator Jinggoy, malupit to, Senator Jinggoy. Pagpatay. Walang balikan to. Yung sa inyo, pwede nyo pang ibalik kung sakasakali. Pere. Ito, Senator Jinggoy, sana maunawaan mo ngayon. Buhay to, walang balikan. Walang balikan to. Yun sana po maunawaan nyo, Senator Jinggoy. Okay? Huwag nyo ikumpara yung sarili nyo dito dahil mas brutal to. Okay? Kasi yung perang yan, pwede pang ipabalik sa inyo ng Sandigang Bayan yan. Pwede pang pabalik ng Supreme Court. Pag nag-utos sa Supreme Court, ibalik ang buhay. Walang ganon. Walang balikan ng buhay eh. Walang balikan ng buhay. Isang buhay, libo-libong buhay, pantay lang yan. Walang balikan yan. Pero yung pera, milyon-milyon yan, may balikan. Simple. Tapos yung AKAP, wala. Napilitan akong magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala nyo, yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, tiisan na lang po, okay lang. Paano wala na tayong republika, Madam Army? Paano nadama yung republika? Paano nadama yung republika? Nakasaad naman yun RA 9851 eh. Oh. Oy, nakasaad naman yun dun eh. Oh, tapos ang problema natin, paano nadama yung republika soberanya dito? Oh. Dapat ang ginawa nyo nun, kayo na mismo ang nag-abogado, tumulong, nagproseso sa biktima ng EJK. Hindi nyo sila pinansin eh. Hindi nyo sila pinansin. Ngayon na, hindi ba, kailangan ba natin bigyan ng, o pigilan natin nangyayari na to? Yun ang malaking tanong sa isip ko eh. Kailangan po ba natin pigilan yung mga nangyayari ngayon? Na yung biktima sinasagot yung panalangin nila ng Panginoon? Laban sa isang taong hindi kilala ang Panginoon? Mahirap bang paliwanagan yon? Ha? Kasi itong mga to po, wala itong pera eh. Walang pera to. Sana man lang, nag-ambag-ambag nga kayo kahit tigi 1,000 pang attorney nito eh. Ngayon ito, hindi ba tayo magiging masaya na for the first time madidinig naman
ang mga namatayan, hindi ba tayo magiging masaya doon? Hindi ko alam bakit pinagkakait nyo yung kasayahan sa puso ng mga biktima. Anong problema natin at bakit natin pinagkakait yung kasayahan sa puso nila? Na halos ilang taon na silang sadlak. Oh, sadlak. Sadlak na sa kahirapan, sadlak pa sa nararamdaman. Dahil wala silang ama, anak, baby, pinatay. Simpleng salita. Anong problema doon? Hindi ko magets eh. Hindi ko magets. Hanggang ngayon, lagi ko, pag wala ako sa live, tinatanong ko sarili ko eh. Ano ba problema? Bakit ang hirap? Ba't pinagkakait sa mga taong ito yung dapat nilang makamtan? Ganun ba kami pag mahihirap kami? Kaya hindi mo maalis na maraming nagiging aktivista eh. Hindi mo naaalis ba't maraming tumatalikod sa gobyerno eh. Dahil sa mga katulad nyo eh. Diba? Dahil sa mga katulad nyo, hindi yung dinidinig yung daing ng mga mahihirap eh. Diba? Pero kung ang ating gobyerno stand firm sa desisyon, tinatayuan mismo na ginawa ni BBM, tinayuan niya ang mga biktima, wala problema eh. Oh. Kita mo hirap na hirap tayo sabihin, tutulungan namin kayo mga EJK victims. Ayun, sana marinig sa inyo. Kaso hindi. Kinontra nyo pa. So, Aimee, mabalik tayo sa'yo. Halimbawa, ikaw, natuklasan mo. Halimbawa, ikaw, natuklasan mo may illegal. Sabihin natin, illegal ang pag-aresto. Magiging masaya ka ba? Magiging masaya ba yung mga namatayan? Na wala na namang katarungan sa kanila? Kasi yung batas doon, sabi niya, kumbaga, illegal man yung pag-arrest, pero properly detained, valid yun. So sabihin na natin, Aimee, na illegal yung pag-aresto ng kapatid mo, pero properly detained naman sa ICC, valid yun eh. Kahit illegal pa yung discovery mo, kahit illegal pa yung natuklasan mo sa hearing, pero properly detained dahil nga ito yung hinahanap namin na gumawa ng crime against humanity. Oh. So, maging masaya ka. Kasi merong mga ilang libong pamilya ang mabibigyan natin ng hustisya. At kung manalo man si Digong sa ICC, edi okay, goods. Nanalo siya eh. At least, nailaban natin ang mga biktima. Yun importante eh. Ipakita natin sa kanila na may lumalaban para sa kanila. Sino ba lalaban sa kanila? Dapat nga kayo unang lumalaban sa kanila eh. Hindi, kayo unang sumusunog sa mga tao mahihirap. Mahiya naman kayo. Fake news yan. Tinawag sa kongreso, nagtago sa lungga. Matapang lang talaga sa social media, pero sa personal ang pangit nila. Hindi ako binanggit sa rally. Tutual, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Nagulanta lahat ng tao, pati ako. DDS lang ang nagulantang, Aimee, nakatulad mo. Walang nagulantang na loyalista. Walang nagulantang na loyalista. Walang nagulantang na may matinong pag-iisip. DDS lang ang nagulantang. At pinalabas nilang kidnapping. Is stupid. At hindi lang
lamang dahil ang nakita natin parang tatay o lolo pa na napakahina na at matanda, kinakaladkad, dinaladyan sa kung saan, alayo-layo. Alam mo, Amy, may iba't ibang klase ng lolo eh. May lolo na makulit lang, may lolo na paulit-ulit, may lolo na may Alzheimer's, pero may lolo rin bastos, may lolo rin kriminal. Diba? Stupid. Ha? At itong pinadala natin doon, lolo na kriminal. Lolo na mamamatay tao. Ibig sabihin, pag tumanda ka, absuelto ka na pala sa batas. Pag matanda ka. Hindi mo na kailangan pagbayaran yung mga ginawa mong kawalang yan. Pag lolo na. Yun ang ini-implement mo. Ini-implicate mo sa amin. Tayo nga, galit na galit pag Pilipino, hinahatulon sa ibang bansa eh. Bakit natin papayagan dito mismo kinuha? Parang ang hirap tanggapin. Dito, sabihan mo ko si Trillanes. Sabihan mo yung EJK victims, ba't doon sila nag-file? Diba? Kasi hindi natin masisisi kung bakit may International Criminal Court na ang validation niyan at ang effectiveness niyan ay magbigay ng ustisya to the powerless. Sana ginugol man lang ni Ma'am Amy. Justice at the court of the powerless. Sino yung powerless ngayon? Sino yung powerless? Ang mga mahirap. Okay? Sino yung may power dati? Yung demonyo. Kaya, yun, para maintindihan ko, para maintindihan rin nating lahat, tumawag ako ng hearing na walang kabalak-balak manira kanino man. At hindi mo nadagdag na walang kaalam-alam at walang kapuso-puso para sa EJK. Malibag, maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Lagi niyong tatandaan, tayong mahihirap. Tayo ang dapat ang mas makapangyarihan kaysa sa mga yan. Diba? Dahil tayo ang salat. Diba? Tayo ang salat sa lahat dito sa ating bansa. So tayo ang dapat mas marami ang batas na nakukuha. Mas marami ang pakinabang na binibigay sa atin ng gobyerno. Dahil yung mga yan, tagapaglingkod lang natin yan. Diba? Huwag natin hayaan yung batas para sa mga mayayaman lang. Huwag natin hayaan yung batas hindi nakikita yung mahihirap. Ngayon, kung yung batas natin dito sa bansa natin, tinakpan para sa mga mahihirap, buti na lang po merong ICC. Merong korte ang mga powerless, mahihirap, sadlak na katulad natin. Dahil itong ICC pinapakita sa atin na ano man ang mangyari, ano man ang dumating, meron pa tayong isang opsyon. Masakit man sabihin na ang Ibanyaga pa ang mas nakakaintindi sa mga katulad natin. Kaya sa mga Pilipino, nakalahi natin na mga pusang ama, kinakampihan nila ang mga mali. Yun ang mahirap eh. Yung ibang lahi pa ang nakakaintindi sa sitwasyon ng mga katulad natin. Samantalang yung mga kalahi natin, samantalang itong mga kalahi natin, mas iniintindi lang nila yung kapritsyo, yung luho, yung pagkampe sa mga katulad nilang mga walang puso. Mahal na mahal ko kayo, magkita tayo sunod na live. Mahal na mahal ko kayo, mga libag, mga karayuma, palike-like lang po. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang ustisya, mabuhay po ang mga mahihirap, mga biktima, mabuhay kayo. Dininig na ng ating Panginoon Diyos ang dalangin nyo.
kinabukasan ang mamgabata. Kasi ang tinig nila ay tinakpan ng bala. Sa gabi sila'y sumisigaw, walang nakarinig. Sa umaga'y bangkay na pinatikom ang bibig. Kung batas ay hindi patas sa mahihirap, pagkat ang proseso ay hindi nahagilap. Mga may kapangyarihan lang ang malakas, tila piring ng hustisya ay butas. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nalapaano na ang katarungan. Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Nagtanong lang, tinawag ng demonyo, hinulit, pinatay, parang hindi Pilipino. Mundo'y tahimik, takot ang naghahari, dahil sa presidenteng demonyong makapili. Ngunit di mawawala ang alaala, ipaglalaban natin ito hanggang makakaya. Sa bawat kandila, sa bawat dasal, hustisya ang isisigaw sa tulong ng may kapal. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, nagtanong lang, tinawag ng demonyo, hinulit, pinatay, parang hindi Pilipino. Mundo'y tahimik, takot ang naghahari, dahil sa presidenteng demonyong makapili. Ngunit di mawawala ang alaala, ipaglalaban natin ito hanggang makakaya. Sa bawat kandila, sa bawat dasal, hustisya ang isisigaw sa tulong ng may kapal. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba mananatili? Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Walang kinabukasan ang mga bata, kasi ang tinig nila ay tinakpan ng bala. Sa gabi sila'y sumisigaw, walang nakarinig. Sa umaga'y bangkay na pinatikom ang bibig. Kung batas ay hindi batas sa mahihirap, pagkat ang proseso ay hindi nahagilap. Mga may kapangyarihan lang ng malakas, tila piring ng hustisya ay butas. Sa dilim ng araw, sino ang lalaban? Sa mga nawala, paano na ang katarungan? Sa bawat luha ng inang nagdadalamhati, sumpa ng hustisya, kailan ba